Hindi nyo alam yung pagod na pinaghihirapan niya, tinitiis para lang makuha yung gusto nila. It's okay to help, pero wag mong pabayaan yung sarili mo kasi at the end of the day, you just have yourself. Hi guys! Welcome back to my vlog. I'm here in Taipei and I have to be back in Taichung in a few hours because I have to work at 4 p.m. Before that, I want to talk to you about something. Actually, I was planning to do this vlog for a long time. And the reason why I wanna do this vlog is because gusto ko lang ipaalam sa iba yung realidad ng pagiging isang OFW. Kung ikaw man ngayon is ready to apply to work abroad or malapit ka nang pumunta sa ibang bansa para magtrabaho or naiisip mo pa lang na mag-abroad, dediretsuhin na kita. Yung expectation mo sa Pilipinas na about pagiging OFW is hindi laging nagtutugma. Dito sa abroad, hindi laging masaya. Napakahirap guys, lungkot, pagod, puyat, lahat yan dadanasin mo. Kaya kailangan maging matatag ka, kailangan malakas ka, kailangan prepared ka kapag mag-a-abroad ka. Kasi mahirap man isipin, mahirap man sabihin, masakit man marinig, pero ito yung realidad pagdating sa mentality ng karamihang Pilipino. Kapag nag-abroad ka, marami ka ng pera. Kapag nag-abroad ka, gaganda yung buhay mo. Hindi nila alam, sa lahat ng iniisip nila na ganyan, yung pagod ng bawat OFW, iba sa iniisip nila. Marami dyan nagkakasakit. Bakit? Kasi kahit anong pagod yan, magtatrabaho yan. Para lang may malaki-laking maiprovide dun sa pamilya niyan. Yung mga walang tulog, akala nyo yung pamilya nyo dyan, yung mga nasa Pilipinas dyan, yung pamilya nyo dito sa abroad, puyat yan mga yan. May mga OFW na nagpa-part-time job, ilang trabaho yung kinukuha nila para lang mas kumita ng malaki. Meron dyan na may sakit, pumapasok pa para lang magtrabaho. Para pagdating ng katapusan, na may maipadala sila dun sa pamilya nila. Tapos yung pamilya nila, tuwang-tuwa kasi ang daming naipadala. Without knowing na ano ba yung hirap na pinagdaanan ng tao na yun para lang makapag-provide ng ganong halaga. So, hindi ako nagsasabi ng kung anong bagay. Ang sinasabi ko lang is, sana naman yung mga pamilya ng OFW, kung may pamilya kayo na OFW, huwag ninyong kalilimutan yung pamilya ninyo sa abroad. Kumustahin nyo man lang, sabihin nyo, kumusta ka na dyan, kumain ka na ba, mag-iingat ka palagi. Kasi yung mga salita na yan, yung mga simpleng salita na yan, yan yung magpapawi ng lahat ng pagod na tinitiis nila just to provide something for your family. Yun. Hindi yung maaalala nyo lang sila kapag may ipapadalang pera. Mahirap marinig matamaan ng matamaan. Pero wag naman sanang ganun. Sana maging maging considerate tayo. Tsaka, eto pa, advice ko lang kapag nagpadala yung family nyo, kapatid man yan, magulang man yan, or whatever, father man yan, ng pera galing abroad and sinandyan sa Pilipinas, maging wais kayo sa pera, ingatan ninyo yung pera. And huwag kayong magagalit kapag yung nagpadala sa inyo is they want something na makita na, for example, yung pera nasa ayos, nagagastos sa maayos. Huwag kayong magalit. Kasi, ito kasi yung guys, kaya masyado kaming maingat, masyado kaming maganon, sasabihin na always, gusto namin laging makasigurado na yung pinagtatrabahuhan namin, na pinapadala namin is may pupuntahan. Kasi, ramdam na ramdam namin yung pagod, yung hirap, na kailangan namin tiisin para lang ma-provide yung bagay na yan, makikitain yung pera na yan. Kaya gusto namin hindi mauuwi sa wala. Kaya wag niyong sasabihin na mayabang yung mga ibang OFW, masyadong lumalaki yung ulo. Hindi ganun yung guys, hindi ganun yun. Sana maintindihan nyo yan at sana itanin nyo sa isip nyo yan. Or kung meron man kayo na example na nakita na nag-post yung OFW, yung kamag-anak na inyo, bumili ng cellphone, ng camera,
or pumunta sa lugar na gusto nilang puntahan, kumain sa restaurant na gusto nilang kainan. It doesn't mean mayabang sila. It doesn't mean na sinusunod nila yung mga luho nila. Deserve nila yan, guys. Deserve nila. Kasi hindi nyo alam yung pagod na pinaghihirapan niya, tinitiis para lang makuha yung gusto nila. So kasi sino ba naman na i-spoiled nila yung sarili nila kahit na paminsan-minsan. So instead na ano nyo sila, na i-bash nyo sila or sabihan ng mga negatibong salita, bakit hindi nyo na lang ipakita yung suporta ninyo na maging masaya kayo para sa kanila, na sabihin nyo man lang na, oy, congratulations, nabili mo na yung gusto mong cellphone. Deserve mo yan kasi pinaghirapan mo yan. Alam kong sobrang naghihirap ka para makuha mo yung gusto mo. O, nakapunta ka pala doon sa lugar na ang ganda naman dyan. Sana mas marami ka pang mapuntahan kasi alam mo, deserve na deserve mo. Bakit hindi ganon? Bakit hindi pure positive thoughts or positive words yung ibigay nyo dun sa kapwa nyo instead of mga negative, diba? So, simpleng rule lang sa buhay yan. Maging masaya kayo sa success ng iba. O huwag yung puro kainggitan yung pinapairal ninyo. Tapos hindi nyo naman alam kung paano magbanat ng buto at kunin yung mga bagay na gusto ninyo. Ang gusto nyo lang, umasa ng umasa. Tapos magagalit kayo. The reason why I'm saying this is I've seen a lot of people na, like for example, ganon, yung parang masyadong mag-post lang, ibabash. Alam mo si ganito, inuna pa yung ganyan, ang mahal-mahal naman ang phone niya. O ito, kung saan paglalagala lang, hindi nyo naman alam yung hirap na binigdaanan ng tao. So, ganun lang guys. So, maging ano kayo, piliin nyo laging maging mabuti na tao sa kapwa ninyo. Lalong-lalo na sa pamilya nyo. Kasi, kaya nag-abroad yan kasi they want something good for you. So, huwag kayong maging impokrito at impokrita. Ano ba, hindi ako galit, nagsasabi lang ako. At ano pa, especially to sa may mga, mga single parents, then kung yung magulang ninyo, kasi meron ako mga ka-work, mga kakilala na single parents sila. And talagang napapahanga ako. Sabi ko, ako na single, wala akong responsibility sa buhay. Yung bigat ng responsibility na meron sila. Pero nai-stress na ako minsan kung paano ko paghahandaan yung future ko, kung paano ako mag-for good sa Pilipinas nang hindi ko na kailangan lumayo ulit ng ibang bansa. Alam niyo yung kung gusto ko mapumunta ng ibang bansa for travel na lang, hindi for work. Gusto ko na prepared yung future ko, na may uuwian akong bahay, na may negosyo ako na pagkukunan ng pera, financial resources. Yung mga ganun, nai-stress na ako. Paano pa kaya yung mga single parents? Alam niyo yung mga single dad, single mom. Saludo ako dyan. Ngayon ko na-realize na they are really, really strong person na, alam mo yun, kinakalimutan nila yung sarili nila just to provide something para sa mga anak nila. Kaya naman, sobrang hangang-hanga ako sa lahat ng single parents na OFW. Saludo po ako sa inyo. That's the truth. Hindi man ako kabokal sa personal, pero observant kasi ako guys. Nagmamasid lang ako sa paligid ko. And sobrang proud talaga ako dyan. May mga friends ako na single parents dyan. I just want to let you know na sobrang proud ako sa iyo sa hard work mo, sa lahat, sa pagiging, kahit hirap ka na, inaalagaan mo yung anak mo, alam mo yung para mabigyan ng magandang kinabukasan siya. Sobrang proud ako sa pagiging parents mo, sa pagiging single parents mo. Kaya walang dapat ikahiya doon. Sobrang proud ako sa mga ganyan tao. And one thing na proud pa ako is sa mga breadwinner. So, yan. Sobrang proud din ako sa inyo kasi kung kayo yung isa sa inaasahan ng pamilya ninyo na parang feeling ninyo pagod na kayo, na kahit gusto nyong unahin yung sarili nyo, inuunan nyo pa rin sila. Kasi nasa iyo, feeling nyo, nasa iyo yung responsibility. Sobrang proud ako sa iyo. You're so kind. I mean, you deserve na magtagumpay sa buhay one day. Pero, may advice lang, huwag nyong kalimutan yung sarili ninyo. Kahit na breadwinner kayo, don't spoil your relatives or your family, na huwag nyo silang i-tolerate or asayaan na iasa lahat ng responsibilities sa'yo kasi hindi ka pinanganak sa buhay para saluhin lahat ng responsibilities sa buhay.
tao ka lang, deserve mo na mag-enjoy, deserve mo na alagaan yung sarili mo. So, it's okay to help, pero wag mong pabayaan yung sarili mo kasi at the end of the day, you just have yourself. Walang tutulong sa'yo kung hindi ang sarili mo. So, it's okay to help your family, pero magtira ka para sa sarili mo kasi at the end of the day, walang tutulong sa'yo kundi sarili mo. So, yun lang naman yung masasabi ko. Kaya, maging strong din kayo. So, laban lang. And para sa lahat ng mga may anak na breadwinner, hinahinay lang, isipin nyo pa rin yung kalagayan nila. And wag nyo pa rin silang kakalimutan na especially yung mga pinapadala nila sa inyo, dyan, is-ingatan ninyo, gamitin sa tama, hindi yung pagkapadala, one day millionaire, tapos. Which is, yun yung masakit sa part nila. Yung parang, magtatrabaho sila for 1 month, and then they will send it, and then for a few weeks, wala na yun. Ganun yun. And nakakalungkot, naaawa ako sa mga ganun. Sobrang thankful ako kasi yung family ko, yung parents ko, hindi nila ako inuobliga na magpadala buwan-buwan. Masaya na sila kung ano yung maibibigay kong tulong. Na-appreciate ko yun. And yung mga kapatid ko naman, may mga asa-asawa na sila. And yun lang, masaya ako kasi wala pa akong ganong kalaking responsibility kumpara sa nakikita ko sa iba. So, sana, bago ko maranasan yung mga ganon, bago ako magka-baby, bago ako magka-asawa, bago ako magpapamilya, prepared ako sa lahat. Kasi, kung magkakapamilya man ako, I want na mag-focus ako dun sa kanila kasi mahirap maiwan. Ayoko na lalayo ako dun sa mga anak ko. Ganun kasi alam ko yung hirap ng walang isang magulang na nag-aalaga. Ayokong maranasan ng mga magiging anak ko yung naranasan ko nung pagkabata ko. Pero hindi naman ibig sabihin, guys, hindi ko naman sinasabi na I hate my childhood. Kasi thank you pa rin sa childhood kahit napakahirap. Thankful ako kasi yung mga experience ko, yung mga karanasan ko sa buhay, yun yung nagdala sa akin kung paano ako magiging strong, independent woman. And I'm proud of that. So, yun lang. Anong aral ba dun? Kanya-kanya tayo ng istorya, pero depende na lang kung paano natin dadalahin yung sarili natin and yung problema sa buhay natin. So, yun lang yun. So, yun guys, kapag magbabala kayong abroad, yung reality ng buhay dito hindi madali. Mahirap, mapagod. May sakit ka, kailangan pong pumasok. Walang mag-aalaga sa'yo, uuwi ka ng pagod, gigising ka para kumain, tapos papasok ka uli. Yan yung realidad, karamihan sa mga OFW. So, dapat buo yung loob ninyo, guys. So, kasi pag buo yung loob ninyo, lahat kakayanan ninyo. Siyempre, Pilipino tayo. Kayo pa ba? So, that's all, guys, for today's video. Thank you for joining me today. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe and bago ka lang sa channel na to, ngayon ka lang nakanood, baka naman pwede nyong isubscribe and your support is highly appreciated po. Thank you so much. So, dito na magtatapos, guys, and I have to be back in Taichung na. So, thank you guys for watching. See you guys in my next video. I love you all. Thank you for the support of my channel. Bye!